Tanong siya sa mama ko. Tanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Yeah. Grabe talaga, no? Update ni VP Sara ukol sa kalagayan ni PRRD sa loob ng detention facility. Ikwinento ni VP Sara na si PRRD ay likas pa ring bulero at palabiro. Ibinahagi rin ito na naaprubahan na dagdagan ang kanilang araw na pwedeng bisitahin si FPRRD. Ayon kay FPRRD, he is eternally grateful sa mga taga-suporta at alam niya ang sakripisyo ng paghihintay araw-araw kahit hindi nila kailangan gawin ito. Sinagot din ni VP Sara ang ilang mga katanungan patungkol sa kanyang impeachment case. Bisita nyo kay Tatay Digong. Opo, so on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya. In-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty. Na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages nating lahat, na i-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko. Tanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Yeah. Grabe talaga, no? yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga
future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, na alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din ha, hantod sa kahangturan. But then, alam namin lahat na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito, ulitin. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, we stay here. Correct. Ano, uwi ba tayo? Hanggang sa dulo po, ma'am. Hanggang sa dulo. Meron mang iwanan? Sa VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na na space. Oo, space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay niya sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31. Nasaan tayo lahat. Yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American, the American guest, si Malcolm. So sabi ko, we have 10 speakers, at madami ang pumunta, at madami ang nagpakita ng suporta, at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing, at madami ang nabusog. Sa sobrang dami ng pagkain din, madami ang nabusog, at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte, pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause, and that is requesting ICC to send PRRD home. Yes. Pwede ba niyo makita mga video ng mga gathering mo? Pwede po, ma'am, pero lawyers lang po ang allowed nun. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers, and then they upload it sa laptop nila, tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Yung birthday niyo, New York had a very big gathering also sometimes. Yes, ma'am. Oo, I know. I think this is the 3rd year ba na ganun ang ginagawa ng mga nasa Personal friend ko yung pinaka-organizer. Opo. Siya din yung nag-organize for us. Nakita ko yung doon, ma'am, yung sa, ano ba tawag, billboard? Hindi siya Yung video talaga. Video talaga. Sobrang nakita ko yung... Oo, no? Oo, parang 3rd time na yan, no? Hindi ko lang maalala kung 2nd or 3rd time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cause yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD home, to bring PRRD
back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago natin. Yes. Nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik mo sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Nakita ko lang sa side eye TV. Inuuwi ko po yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya sa gitna? Nakadikit yan, ma'am. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. VP, paano niyo po, kayong dalawang magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na dinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch law. Which she said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa Yung domestic remedy. Oo. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo kay Tatay Digo? Mas magaan kasi tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Nasalita na ako kahapon, tama na. Walang bago. Sinisisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment niya sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsabing na allegedly may pinoprotektahan at nalalaman daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya dun sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero impeachment ni GMA Yes, no? Yes. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga matatapang na mga batang. Oo, mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so during anyway, the time of GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Baste. Sorry ha. Kumusta yung jet lag niyo po? Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so babalik na naman. Okay. Sir? Yes, ma'am. My birthday wish ba si PRD sa'yo?
Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it private, sir. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Last po. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, they need public comments. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. VP, mayroon pa. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, Yes, VP. Ano ba? VP, ang OBP at KOJC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung pa lang kaduda-duda na diba? Parang, pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way, na merong recent findings ang Senate o violations of law of this police officer. So, bakit mo naman gagawin chief of police? So, masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP, ha? So, unfortunately, wala tayong panahon, no? So, but thank you very much, VP, and thank you very much to everyone for joining us. One group photo. One group photo.